Hindi niya napapansin na kapag nagbibigay siya sa nanay niya, kami yung nalulubog. Wala nang balikan yung nahihiram sa amin. At pag naningil ang asawa ko, away ang nangyayari. Sumbat, mura, puro pambabaoy. Isa akong batang ina na maagang nag-asawa sa edad na 16. Hindi ko kasi gusto yung buhay ko noon kaya napilitan akong mag-asawa. Na naghanap ako ng pagmamahal na never kong naramdaman sa pamilya ko. Kaya nung nagka-boyfriend ako, akala ko siya na yung magbibigay ng pagmamahal na yon. Nagkaanak kami. Hindi niya kayang gampanan yung responsibilidad niya sa amin. Marami siyang ginagawa na hindi ko alam. May bisyo siya na halos lahat ay nasa kanya na. At pag nagkasakit yung anak ko, siya pa yung mismong lalapit ng tulong sa magulang ko. Na pag may emergency or nagigipit kami, laging sa side ko yung tulong. Hanggang sa nalaman ko na may babae siya sa trabaho. Ang masakit pa ay nakipag-live-in siya doon pero nung nalaman ko huli na. Pero dahil naawa ko sa anak ko ay pinatawad ko siya. Wala na akong nararamdaman sa kanya. Na kahit kumilos sa magluto, maglaba, hindi ko ginagawa. Na kahit sa paglilinis ng buong bahay kasi hindi ko feel na magkilos-kilos dahil sa ginawa niya. Hanggang sa nabuntis ako sa ikalawang anak namin. Alam naman niya na hindi na maayos yung relasyon namin. Na nagsasama lang kami para sa mga bata. Hanggang sa may naging jowa ako. LDR kami at alam niya rin yun pero wala siyang pake. Kaya nung nag 1 month yung pangalawa kong anak ay umalis na talaga kami ng tuluyan sa poder niya. Hanggang sa kinuha niya yung pangalawa kong anak. Kaya nagtig-isa kami sa mga bata nun. Naging okay kami sa ganung setup. Nagpunta ako sa Manila para magtrabaho. At dun ngayon nag-meet kami ng LDR boyfriend ko. Nung babalik na ako sa work parang ayaw niya akong magtrabaho. Ang gusto niya nasa tabi na lang niya ako at kung ano-anong ginagawa niya para lang umalis ako sa trabaho. Hanggang sa nagsama na nga kami at dun na nagsimula ang lahat. Sobrang red flag niya pala. Pero dahil nga mahal ko siya, tiniis ko at umaasa ako na magbabago siya. Halos hindi niya ako mapakain noon at nagkabaon-baon siya sa utang. Dahil nga panay bisyo siya. Laging mainit ang ulo kaya laging panay ang away namin noon. Lagi siyang puyat kaka-ML. 25 na siya noon at ako naman ay 22 pa lang. Pero sa aming dalawa, ako yung mas nagdadala ng desisyon. Dahil nga may pagka-immature siya. Hanggang sa nalaman ko na nagda-drugs na rin siya. Umiyak ako noon at nagmamakaawa sa kanya na umuwi na siya sa kanila para mailayo ko siya sa ganung bisyo niya. Pero nung nakauwi kami sa kanila, ito naman ngayon yung problema ko, yung pamilya niya. Lalo na yung nanay niya na mahilig makialam sa amin. Na palaging mainit yung ulo niya sa amin at palagi kami sinusumbatan at binabaoy sa mga kinain namin. Hanggang sa nabuntis ako. At naging tambay kami sa bahay nila kasi wala pa naman kaming sariling bahay. Grabe yung pambabaoy niya sa amin. Akala mo hindi siya binibigyan nung nagtatrabaho pa kami noon. Hanggang sa etong at nakabukod na kami pero ganun pa rin. Nandun pa rin yung pangingialam niya sa amin. One time na wala yung partner ko sa bahay. Sinugod niya ako noon at wala raw akong respeto, ganyan, ganto, na ni sumagot sa kanya, hindi ko nagawa. Kahit na nga below the belt ng yung mga sinasabi niya sa akin, na lahat daw ng pera na nahiram niya sa amin, quits na. Dahil marami na rin daw siyang naitulong sa amin. Ewan ko ba naman dito sa partner ko, na kapag nagpapaawa yung nanay niya, na kapag nagbibigay siya doon, hindi niya napapansin na kami yung nalulubog. Na yung mga nahihiram niya sa amin ay wala nang balikan. At kapag naniningil ang asawa ko, away ang nangyayari. Puro sumbat, mura at pambabaoy. Nipayuhan mo nga ako, kasi itong asawa ko parang hindi niya kayang tumayo sa sarili niyang paa. Na mas nakikinig pa siya sa nanay niya kaysa sa akin na partner niya. Letter sender, Leia. Hindi ka sinuswerte sa pag-asawa pero wala kang kadala-dala, no? Na kahit sa pagkakaroon ng biyanan wala ka ring swerte. Na puro pasakit yung sulat mo, wala ka man lang inaluan. Sa unang partner mo, wala na nga kayong makain, ganun na nga yung attitude, nagpabuntis ka pa. Na nakakaawa yung mga anak mo at pinagtigisahan nyo pa. Yung problema mo ngayon sa partner mo, siguro utang na loob na lang yung nararamdaman niya. Kasi noon nga naman na nakikitira kayo sa binan mong hilaw, na lahat ay sila at naging tambay pa nga kayo sa bahay nila at talagang inam na nagpabuntis ka pa. Namantakin mo, wala na nga kayong trabaho, hindi talaga kayo natinag ng gutom, no? Sa ngayon nakabukod na kayo pero parang ang lapit nyo lang. Kasi nasusugod ka eh. Kung ang partner mo lang yung may trabaho, mahihirapan kang supilin yan. Mga ngatwiran at mga ngatwiran niya na hindi naman sa'yo nanggagaling yung binibigay. Pero kung may trabaho ka naman, hindi kinakaya kahit dalawa kayo dahil sa pangungutang ng biyanan mo. Kapag magsasabi sa inyo, singitan mo agad ng daing. The more daing, the more chances of winning. Makipagsabayan ka. Apakalupit eh. Pag utang bait, pag singil galit. Sumbat yung pinangbabayad, napakadiskarte.